May mga lugar na wala sa mga mapa. Mga lugar na hindi nakikita sa mata, lumalabas lang kapag naghanap ka ng mga tamang keyword sa isang lumang forum sa kalagitnaan ng gabi, kapag nawala na ang lahat ng dahilan. Ang pangalan ko ay Ethan. At ang kwentong maririnig mo ay hindi urban legend. Ito ay isang huling babala bago ka pumasok sa lugar na pinasukan ko. 7:47 iya Mayo 11. Ipinarada ko ang aking lumang Ford sa disyerto na paradahan, sa tabi mismo ng isang kalawang na buwik, marahil ay kay Roy, ang manager. Pumunta ako sa palasyo para sa aking unang night shift bilang isang nagbebenta ng tiket. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit ako naroon ay hindi upang kumita ng pera. Pumunta ako para sa Reddit. Narinig mo na ba ang tungkol sa Real 13? Isang isinumpang real, hindi bahagi ng system, ngunit laging lumalabas sa mga gabing may lumalabag sa mga patakaran. Narinig mo na ang mga panuntunang hindi mo masisira. Tulad ng pagsisindi ng mga kandila sa teatro, pag-iwas sa pagbebenta ng mga tiket para sa 032 at kung mamatay ang apoy tumakbo. Nang lumakad ako sa mga salamin na pinto ng teatro, parang makapal ang hangin, parang tumawid ako sa isang hindi nakikitang kortina. Ang malamig na simoy ng tagsibol sa labas ay isa na lang alaala. Nakatayo si Roy na naghihintay sa akin sa dilim, ang kanyang mga mata ay parang nakakita ng isang bagay hindi matukoy. Inabot niya sa akin ang isang employee card at isang maliit na plastic board na may 6 na linya ng text. 6 na panuntunan, 6 na susi para mabuhay. 1. Huwag kailanman magbenta ng mga tiket para sa 032. 2. Palaging magsindi ng kandila sa teatro, kahit na walang pelikula. 3. Huwag kailanman hawakan ang Real 13. 4. Kung namatay ang kandila, umalis ka agad sa silid. 5. Kung lumitaw ang Real 13, I lock ang pinto. Huwag kang tumingin. 6. Kung makarinig ka ng mga yabag sa balkonahe, huwag pansinin ito. Ituloy mo na parang walang nangyari. Akala ko ito ay isang laro ng isip. Isang paraan upang takutin ang mga bagong empleyado. Ngunit nagkamali ako. Sa unang ilang oras ng aking shift, nilabag ko ang mga patakaran inosente. At isang bagay o isang tao ang nagising. Nakakita ako mga mata sa dilim, baluktot na mga hugis na nakatago sa pagitan ng mga frame. Hindi sila mga multo. Mga tagamasid sila. Sa palasyo sila nakatira. Naghahangad sila ng atensyon. At gusto nila ang mga katulad ko, mga taong naniniwala bago nila makita. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang matapang o hangal, taong nakipagsapalaran sa isang palabas na hindi natapos. Kung matapang ka, maupo. Huwag patayin ang mga ilaw. At huwag alisin ang iyong mga mata sa screen. Dahil ang mga watchers ay nanonood kasama mo. Ang pangalan ko ay Ethan Ramsey. Film major ako noon. Nag-drop out ako sa kolehiyo sa aking sophomore year. Hindi dahil sa masamang grades. Hindi dahil sa kawalan ng passion. Pero dahil nadala ako sa ibang klaseng kwento. Walang script, walang director. Kadiliman lang. At isang bagay na naninirahan dito. LA post ng Reddit tungkol ay palis, lead larawan ng inabayad gag theater. Mabilis dahil pagputol ng pangungusap tulad ng Real 13. Huwag magbenta ng tiket 032. Huwag tingin. Pagkatapos ng pag-alis sa kolehiyo, nabuhay ako sa mga kakaibang trabaho. Ngunit sa aking bakanting oras ay nahuhulog ako sa Reddit. Lalo na ang mga subreddits tungkol sa mga alamat sa lungsod, creepypastas, at parang sinumpa ng mga lugar. At isang pangalan ang patuloy na lumalabas, ang palasyo. Isang sira-sira na teatro sa labas ng isang maliit na bayan.
Ang lugar ng sunog noong 1927 na sumira sa lumang opera house na dating nakatayo doon at 17 tao ang nakulong sa balkonahe. Larawan ng lumang tito, usok, anino, bintana. Sinabi ni Reddit na ito ay pinagmumultuhan. Ngunit hindi ang uri ng matandang multo. Ito ay mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Hindi sila nakatira sa mga dingding. Nakatira sila sa mga frame. Tinatawag sila ng ilan na watchers. Pinapakain nila ang iyong mga alaala, ang iyong atensyon, ang iyong mga mata. Huminto ba ni Kots na Ethan S. Parking Day? Yan Palace, Neon Lights Flash V. Dende orasan, telepono ay 7:47 minuto yan. Nag-apply ako para sa trabaho sa palasyo gamit ang isang peking email na nagsasabing kailangan ko ng matatag na kita. Pero talagang, gusto kong tignan ang mga chismis. Ang gabi ng Mayo 11, nagpakita ako para sa aking unang shift. Ang Palace Theater ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Ang arkitektura ng Art Deco ay nababalot ng alikabok mula sa panahon. Ang dating kumikinang na gintong trim ay kinakalawang at nabasag. Ang palatandaan ay kumikislap na pula parang dugo sa katahimikan. Sound light knock, pumasok at Ethan Theater, musty cell arises. Ang hangin sa loob ay makapal na parang hamo. Ang mabahong amoy ng popcorn na may halong amoy ng metal na katandaan, ito ay nagpanginig sa akin. At pagkatapos ay nagpakita siya. Larawan din ni Ryan lumabas kadiliman, malalim, malapit na boses. Roy, yung manager. Silver na buhok, malalim na mga mata. Mukhang siya ay nanirahan sa teatro na ito mas matagal kaysa sa mismong teatro. Walang bati, walang ngiti. Inabot niya lang sa akin ang isang employee card, tapos isang maliit na plastic na may 6 na linya ng text. Zoom yan screen, 6 short lines, nakakatakot dahil music play. 1. Huwag magbenta ng 0-3-2 lottery ticket. 2. Palaging magsindi ng kandila sa projection room. 3. Huwag kailanman hawakan ang Real 13. 4. Kung namatay ang kandila, umalis kagad sa silid. 5. Kung nakita mo ang Real 13, i-lock ang pinto. Huwag tumingin. 6. Kung makarinig ka ng mga yabag sa balkonahe, huwag pansinin ang mga ito. Patuloy na magtrabaho. Natawa ako. New employee protocol, tanong ko. Tumingin lang sa akin si Roy at sinabi, di sila advice. Iyan ang batas. Nag-isa kay Ethan dakilang bulwagan, tahimik dani lahat. Kapag umalis si Roy, iniwan akong mag-isa sa parang maze na teatro, wala pa rin akong nakikitang hindi pangkaraniwan. Hanggang sa otomatikong bumukas ang mga glass door. Bumukas dani, tingkin ng pinto, pumasok dani isang matangkad, payat dani na may pilat lani kamay, walang salita. Isang lalaki matangkad, may peklat na kanang kamay, tahimik na nag-abot sa akin ng $20 na perang papel. Ang kanyang anino ay lumalawak ng hindi natural sa ilalim ng mga ilaw, na parang dumadaloy, hindi nahuhulog. Nagbebenta ako ng mga tiket. Nanginginig ang puso ko. Pero subukan mong magmukhang kalmado. Pumasok bandi babaeng hindi abang buhok, demanding ticket 032. At saka siya pumasok. Isang babae na may kulay abong damit, ang kanyang maputlang asul na mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Nagprint ako ng ticket at tumigil ang puso ko. Numero ng ticket, 032. Naalala ko ang unang panuntunan. Bumulong ako ng machine malfunction at humingi ng refund. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, gusto ko ang ticket na yon.
Kakatok mula ay balkonyo, and lights flashing, Ethan's breath flaming van tilo humidlair. Kasabay nito mula sa itaas ay dumating ang tunog ng mga yabag. Hindi mabilis, hindi mabagal. Ang bawat tunog ay parang isang tapik sa aking gulugod. Unang shift ko kakasimula pa lang. At ang teatro na ito ay hindi kasing tahimik ng gusto nitong isipin mo. Kung sa tingin mo nagkataon lang hintayin mo lang na lumabas ang Real 13. 10 oras 15 minuto, nagpa siya akong tingnan ang theater number 1. Not out of duty. Gusto kong siguraduhin wala na siya, ang babaeng may ticket 032. Ngunit habang naglalakad ako, napansin kong may nagbago sa hangin. Lumalakad na Ethan ay walang laman, malamang ilaw hallway, mahayang kilipitan ng sapatos lumang tiles. Ang sahig ng teatro ay gumagawa ng kakaibang tunog, tulad ng isang daing mula sa ilalim ng lupa. Mabagal akong naglakad. Nakababa ang velvet curtain sa harap pero may nakikita pa akong mahinang liwanag sa likod nito. Walang projector na tumatakbo. Pero may gumagalaw sa likod ng screen. Naglakad-lakad ako sa likod ng sinehan. May nakasabit na lumang salamin doon, malamang para mag-ayos ang mga tauhan pagpasok nila. Pero nung tumingin ako sa salamin, hindi ko lang nakita ang sarili ko. Isang pangalawang anino. Nakatayo sa likod ko. Walang mukha. Walang features. Isang itim, baluktot na hugis na parang nalabo ng sirang signal ng AC. Tumalikod ako, walang tao. Tumingin ulit sa salamin, mag-isa lang ako. Pero malamig ang pawis ko. Umakyat ako sa projection room. Sabi ni Roy, laging magsindi ng kandila. At ang kandila ay nagnininas, walang hangin, walang tao. Ngunit ang umaalon na apoy ay tila may ibinulong. Inabot ko ang aking kamay, ang hangin ay malamig. Sa dilim, ang mga pader ay tila lumiit. At ang aking anino ay wala na, ito ay bahagyang nanginginig, na parang sinusubukang ihiwalay ang sarili sa aking katawan. 11:15. May narinig akong footsteps mula sa balcony ng theater. Kung makarinig ka ng mga yabag sa balkonahe, huwag tumingin sa itaas. Patuloy na magtrabaho. Sumulat si Roy. Ngunit alam mo ang mga tao, lagi kaming naghahanap. Tumingala ako. At hiniling ko na hindi. Sa balcony isang linya ng mga figura ang nakatayong magkadikit. Walang paggalaw. Walang mukha. Pero lahat sila nakatingin sa akin. Nagsimula akong magtaka na naginip ba ako? O hindi ko sinasadyang natapakan ng isang real, kung saan hindi na ako ang manonood, kundi ang bida. Naalala ko ang bawat tuntunin. Ticket 032. Sa hindi ko siya napigilan. Ang kandila. Nasusunog pa rin, ngunit hindi normal ang apoy. Real 13. Hindi ko nakita pero parang papalapit na. Nagpunta ako sa Reddit, naghahanap ng mga lumang post may sumulat. Di nagmumulto ang palasyo. Ito ang gate. Isang lugar na hindi itinayo sa sagradong lupa. Ngunit lumaki mula sa mga sunog na buto ng mga nakakulong na kaluluwa. Elite kontrata ng space, bumabaga ni panahon, lumakas na hinga. Mula nang pumasok ang babaeng may hawak na ticket 032, pakiramdam ko hindi na tama ang oras. Isang minuto na parang isang oras. Bawat tunog umaalingaw-ngaw na parang mula sa isang malalim na balon. Nagmopped ako sa sahig, ngunit sa tuwing lumingon ako, nagbabago ang posisyon ng mga bagay. Ang mga ilaw ay kumikislap na parang Morse code.
At isang walang pinagmulang ugong. Manood ka sa amin. Tunog false, candila flashes, fade black. May napagtanto ako. Ang teatro ay tumigil sa pagiging normal noong una akong nawala ng isang panuntunan. At naintindihan ko hindi lang ito isang pelikula. Nagtatanghal ito ng isang dula. At ako, sa hindi sinasadya, ay naging pangunahing aktor. Kung naisip mo na ang isang teatro ay isang lugar lamang para manood ng mga pelikula, hindi mo narinig ang boses ng pader. Unang gabi. Ang Palace Theater ay hindi nagising hanggang hating gabi. Mula sa sandaling na i-print ang Ticket 032, lahat nagsimulang magkamali. Hindi ko alam kung nagbebenta ako ng mga tiket o gumaganap ng isang papel sa isang multo na dula. Pagpasok ay FNAB screening room, walang elite customer pero narinig Ryan Bentley tunog ng aid kumuluhan. Mga 10 oras 30 minuto ng gabi. I went to check out Theater Isa, kung saan pumasok ang lalaking may galos na kamay kanina. Sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa mga emergency light, ang mga hilera ng red velvet seats ay nagmistulang bangin. Walang tao. Pero naririnig ko pa rin ang tunog ng mga upuan na natitiklop, dumadagundong na parang may alis. Napalingon ako. Walang tao. Naglakad ako. May ibang upuan na sumirit sa likod ko. Para akong tinutukso ng teatro. O may nagbabantay sa bawat galaw ko. Mirror room, reflections unlike reality. Sa dulo ng hallway malapit sa screening room ay may baluktot at dilaw na salamin. Nang tingnan ko ito, natigilan ako May pangalawang figura. Hindi bisita. Hindi ako. Nakatayo ito sa likod ko, malabo, na-distort na parang kinunan ng faulty camera. Tumalikod ako, walang tao. Tumingin ako pabalik sa salamin, ang sarili ko lang ang nakikita ko, ngunit ang mga mata ko dito ay hindi na sa akin. Projector room, hindi karaniwang nasunog ni kandila. Nagmamadali akong pumunta sa projector room. Ang kandila, rule number 2, ay nasusunog pa. Ngunit hindi na natili ang apoy. Nakahilig ito sa isang tabi na parang hinihila ng hindi nakikitang hangin. Inabot ko at hinawakan ito at ang lamig. Ang lamig ng yelo. Ang dingding ng projector room ay bahagyang nanginginig na parang humihinga at ang kadiliman sa sulok ng silid ay tila lumiliit. Tunog ang mga yabag mula sa balkonahe sa itaas. Mabagal. Mahaba. Parang may hinahanap sa dilim. Naalala ko ang sinabi ni Roy. Kung makarinig ka ng mga yabag mula sa balkonahe, huwag tumingin sa itaas. Ituloy mo lang ang trabaho. Sinubukan kong sumunod. Pero pagkatapos, tumingala ulit ako. Walang tao. Ngunit sa bawat hilera ng mga upuan, may maliliit na dents na parang may nakaupo doon. At bawat segundo pagkatapos noon, narinig ko ang mga upuan na natitiklop, isa-isa parang may nakatayo, isa-isa. Tumalikod ako at naglakad palayo. At nagsimulang sumunod sa akin ang mga yabag. Nagtago ako sa ticket booth. Kinapa ko ang phone ko, binuksan ulit ang Reddit. Isang post ang minsang nagsabi nito ng malinaw. Ang Real 13 ay hindi isang pelikula. Ito ay isang gate. At ang mga patakaran ay wala doon para protektahan ang teatro, nandyan sila para panatilihin ang mga bagay sa loob. Ang bawat panuntunan ay isang maliit na selyo. At ako sinira ang isa. Ticket 032. Hindi bisita ang babaeng iyon. Siya ay isang tanda. Isang susi sa teatro. Pinapasok ko siya. At naramdaman kong nagising ang teatro.
Mula sa sandaling iyon, ang oras ay hindi dumaloy sa paraang nararapat. Ang 1 minuto ay nakaunat na parang 1 oras. Ang tunog ay naging hungkag na parang mula sa ilalim ng tubig. Pinapunas ko ang popcorn counter, ngunit sa tuwing yumuyuko ako at tumingala bahagyang lumilipat ang mga bagay. At sa gilid ng aking mata, nakita ko isang madilim na figura ang gumapang palabas sa screen ng computer, pagkatapos ay nawala kapag tumingin ako ng diretsyo. Sila, ang mga tagamasid, ay hindi gustong makita. Ngunit gusto nilang makita mo. Mensahe ni Ethan, nagtatapos ay tunog ng isang kandila na pumabas. Akala ko kontrolado ko na ang lahat. Akala ko sapat na ang pag-alala sa mga patakaran. Ngunit nakalimutan ko. Ito ay hindi isang teatro. Ito ay isang ritual. At ako prologue pa lang. At kapag namatay ang kandila, wala ka na sa mundong ito. Ay, stay with me. Nabasag pa lang namin ang unang layer ng balat ng halimaw na ito. Hindi ako makatulog. Hindi ako makaupo. Wala na akong magawang normal. Dahil ang tinitirhan ko sa teatro na ito ay hindi totoo. Kailangan kong makahanap ng clue. At nakita ko ito sa lumang technical room sa likod ng ticket counter. Natagpuan si Ethan as nakalock ngay kwarto, isang pilo ng lumang record, karagang liblatang pelikula. Nakaupo sa sulok ang isang heavy metal box. Binuksan ko ito gamit ang crowbar at sa loob ay isang maalikabok na file na may mga lumang black and white na larawan tungkol sa sunog noong 1927. Tunay ang larawan tulad ng dokumentaryo. Usok, nagsisigaw Van sunog Van lumutang opera. Mayroong 17 tao ang namatay, lahat ay nakulong sa balkonahe dahil nakalock ang fire escape. Ngunit sa isang larawan sa gitna ng usok, sa itaas na palapag, nakita ko ang isang figura na nakatingin sa labas ng bintana. No panic. No screaming. Just nakatayo at nanonood. At ang mga mata sa larawang iyon tila diretsong nakatingin sa akin sa paglipas ng panahon. Nang buksan ko ang lumang kahon ng pelikula, isang reel na walang label ang dumulas palabas, tumama sa sahig. Wala itong numero. Walang titulo. Ngunit gayon pa man marahan itong nag-vibrate sa aking palad. Reel 13. Hindi ko pa nahawakan. Pero dumating na. Parang pinapatawag. Ethan researches Reddit, retellings match permanently. Binuksan ko ang aking telepono at pumunta sa subreddit na sinusundan ko noon, Urban Threat Legends. Isang gumagamit na nagngangalang Ghost Projector, 77, ay sumulat 5 taon na ang nakakaraan. Dati akong nagtatrabaho sa palasyo. Ito ay hindi isang teatro. Isa itong buhay na organismo. Ang Reel 13 ay hindi isang pelikula. Ito ay isang salamin sa iyong sarili, at ito ay lilitaw lamang sa mga taong gustong makakita ng katotohanan. Sinabi ng isa patungkol sa mga watchers. Nabubuhay sila sa espasyo sa pagitan ng frame at realidad kapag iniisip mo lang sila. Nagsimula akong maunawaan. Lahat ng nakita ko, naramdaman, pinaghihinalaan ay hindi imahinasyon. Ito ang katotohanan nakatatak sa mga tuntunin. Iyon ay katotohanan tungkol Ali Rai, Lawkeeper o Sacrifice. Bumalik ako sa takilya. Sa ibabang drawer, nakita ko ang isang pagod na leather notebook na may label na A Whitmore, Shift Notes. Binuklat ko ang mga pahina. At dahil sa nabasa ko, hindi ko na nakita si Roy bilang isang tagapag-alaga. Sa loob ng 17 taon, maingat niyang itinala ang bawat insidente sa teatro. Sa tuwing na-print ang Ticket 032. Sa tuwing may napatay na kandila ng hindi inaasahan. Gabi-gabi lumalabas ang Reel 13 sa sarili nitong. At sa wakas, isinulat niya. Kailangan silang pakainin.
Kung hindi, kakalat sila sa kabila ng palasyo. Ang bawat shift, bawat tao, ay isang maliit na sakripisyo. Huwag lang hayaan na may lumabag sa mga patakaran. Roy hindi pinipigilan ang mga entity. Pinapakain niya sila. Hindi siya ang tumutupad sa mga patakaran. Siya ang nagpatuloy sa set. Nagsimulang mag-deform ang space, tataas niya ni tensyon. Lumabas ako sa archive room. Ngunit ang teatro ay hindi na pareho. Ang mga dingding bahagyang tumagilid. Ang mga anino ay mas mahaba kaysa karaniwan. At mula sa ibaba ng bulwagan, naririnig ko ang tunog ng projector kahit hindi ko panahon. Ibinalik ko ang tingin ko sa projection room. Sa pamamagitan ng salamin, ang Real 13 ay nasa mesa. At ito ay umiikot ng malumanay, nag-imbita. Nagpunta ako dito dahil gusto kong matuto ng isang alamat. Ngunit ang alamat unang nakahanap sa akin. Hindi na ako empleyado. Hindi na observer. Ako ang pagpapatuloy ng kwento. Sa tingin pa ba ito ay katang-isip? Maghintay hanggang sa magsimulang gumulong ang projector at walang mag-on ito. Hindi ko na binuksan ang projector. Pero patuloy itong umikot. At ang larawan sa dingding ay hindi isang pelikula. Isa itong alaala. Nakita ko ang aking sarili, naglalakad sa teatro, nag-sign in para sa aking shift, tumitingin sa rules board. Pero walang kamera na nagre-record sa akin. Ito ay mula sa pananaw ng mga watchers. Ginagawa ng anino, hindi na lamang nilalang. Tumalikod ako at ang teatro ay hindi na pareho. Ang mga anino ay may mga mata ngayon. Sila ay lumutang na parang baligtad na alitap-tap sa kalawakan. Ang mga anino ng hindi likas na taas, hindi pantay na parang bulok na kahoy, ay nagsimulang lumitaw mula sa pagitan ng mga dingding. Nagsuot sila ng maskara ngunit walang mukha. Bawat galaw na ginawa nila ay nababawasan ng ilang frame, maalog, parang sirang pelikulang pinapatugtog patalikod. Nasira ang tunog. Bawat yapak ay parang metal laban sa salamin. Oras hindi na lumipas. Naninikip ang lahat, dumidiin sa aking dibdib na parang isang daang nalunod na alaala. Lumitaw sa ikwiri, pagkumpiso mula kay sakripisyo. Bumalik ako sa ticket booth at si Roy ay nakatayo doon na parang naghihintay siya. Blanko ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay lanta. Naiintindihan mo na ba ngayon? Lagi silang nangangailangan ng bago. Hindi ang matapang ang naniniwala. At naniwala ka sa simula kapag nabasa mo ang mga post sa Reddit noong pumasok ka sa palasyo. Nasakalang lalamunan ko. Hindi ako niligtas ni Roy na itakda na niya ang altar para sa akin. Tumakbo ako. Ngunit walang matatakbuhan. Nawala ang mga pinto. Ang mga pader ay nagkontrata tulad ng lakas ng loob ng isang humihingal na hayop. At sa harap ko, umiikot ang Real 13, walang screen, walang speaker, umiikot lang, umiikot. Ang dilim ay lumalapit na. Ang mga kamay ay lumalabas sa dingding. At alam ko, baka lamunin ako o kailangan kong lumaban. Naalala ko ang isang lumang post sa Reddit, labis na na-downvote. Ang asin ang linya. Liwanag ang linya. Ang mga salita ay pader. Tumakbo ako sa toolbox. Nahulog ang isang kahon ng asin, pinunit ko ito, nagwisik ng bilog sa paligid ko. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang flashlight. Pinakinang ito ng diretsyo sa Real 13, ang ilaw ay tumagos sa pelikula, natigil ito. Napabuntong hininga ako. At nagsimulang kumanta. Sa liwanag at kalooban, hindi ka na nabibilang dito.
Sa pamamagitan ng asin at linya, itinataboy ko ang kadiliman. Sila ay sumigaw ng walang tunog. Ang dilim ay bumangga sa hangganan ng asin tulad ng singaw na may mainit na metal. Isang matangkad na nilalang ang humakbang malapit sa gilid ng asin, walang mukha, ngunit tinawag nito ang aking pangalan sa pag-isip. Ako ay patuloy na umawit, bawat salita ay parang palasong tumutusok sa ambon. Hindi ito ang iyong yugto. Hindi na sa iyo ang kwentong ito. Sa wakas, ang pagiging nanginginig pagkatapos ay natunaw sa liwanag, tulad ng nasusunog na pelikula na wala ang bawat frame. Riel 13 sumabog, walang tunog, walang spark, puro kahungkagan lang. Idinilat ko ang aking mga mata. At ang teatro ay isang lumang teatro lamang muli. Bumukas ang pinto. Dilaw ang ilaw. Matagal nang namatay ang kandila. Wala na si Roy. Walang katawan, walang dugo. Lamang ang lumang karatula na may 6 na panuntunan. At isang sulat kamay na linya sa ilalim sa tuyong dugo. Maaaring nailigtas ka ng batas minsan. Ngunit ang pananampalataya ang nagpapanatili sa iyong buhay. Akala mo ba tapos na ang kwento? Akala ko rin hanggang sa nakita ko ang sarili ko sa isang lumang larawan mula sa sunog noong 1927. 6 oras 17 minuto dan. Nakaligtas ako. Hindi ako inalis ng bangungot. Wala na ang mga buhay na bagay sa teatro. O umatras. Nilinis ko ang projection room, pinunasan ng salt ring, at pinatay ang mga ilaw sa huling pagkakataon. Pagdating ng morning manager, inabot ko sa kanya ang mga susi. Wala siyang napansing kakaiba. Hindi nagtanong. Parang lahat ng naranasan ko hindi nangyari. Theater normal, ULIT, yellow lights, neat seats, mattresses. Bumalik ako sa teatro sa huling pagkakataon bago umalis. Nakatayo ito doon, tahimik, luma, tila hindi nakakapinsala. Part of me wanted to think tapos na ako. Pero mas alam ko, ang palasyo ay hindi nawala. Natutulog lang. Tunog ng kotse, tumalayo raetan, maubos anilangan. Nag-drive na ako palabas ng parking lot. Dahan-dahang gumulong ang mga bulong sa mamasa-masa na simento. Sumikat ang araw sa di kalayuan, ngunit hindi ako nakaramdam ng init. Ang boses ni Roy ay umalingaw-ngaw sa aking ulo, isang malamig na paalala mula sa likod ng aking leg. Hindi ito isang teatro. Ito ay isang dula. At ang madla ay ikaw. Ekots, tumingin na FNM rearview mirror. Inayos ko ang rearview mirror at napabuntong hininga ako saglit. Ang refleksyon sa salamin, ako yon, ngunit hindi ako yon. Ang mukha ay kamukha ko, ngunit ang mga mata ay hindi. Hindi ito natakot. Hindi ito nagulat. Nakatingin lang sa akin ng diretsyo, parang ako ang binabantayan. Napakurap ako. Hindi sumunod ang reflection. Screen falling dark, slow screen parang labas ng projector, isang huling salita. Lumabas ako ng palasyo. Ngunit ang palasyo hindi ako iniwan. Hindi na ako sigurado kung ako ang nagkwento ng kwentong ito. O pagpapatuloy lang nito. Dahil kapag nakita mo ito, nakita ka na ng watchers. Maglalakas loob ka bang magtrabaho sa night shift sa palasyo? Mag-iwan ng komento kung nakarinig ka na ng yabag na walang tao sa itaas.